O mga kababayan, di ba yung last nating video, nakita natin ang mga banat mga kababayan ni Attorney Topacio dito sa mga host ng Third Floor Studio. Akala natin mga kababayan, simpleng kiskisan lang ito o hindi pagkakaunawaan, pero mukhang mas malalim pala mga kababayan ang dahilan. Akala natin mga kababayan na ang kino-call out itong Third Floor Studio ay si Jing Paras lang, na kung saan pinagtatanggol ni Attorney Topacio. Yun pala, pati na rin pala mga kababayan si Sap Bongo, si Senator Bongo, kino-call out na rin itong Third Floor Studio. Pero mayroon silang sariling rason nila mga kababayan pero hindi yun tinitake lightly ni Attorney Topacio mga kababayan. Kaya mayroon siyang mga salitang binitawan. Lalong-lalo na dito kay Marlon mga kababayan. Tapos kay Pam din. Si Marlon at si Pam ay USEC pala sila mga kababayan, no? Nung unang umupo si President Bongbong Marcos. Tapos nung nag-resign mga kababayan si Attorney Vic, sabay na rin silang umalis. Etong sa gitna mga kababayan si Mr. E.B. Hugalbot, parang hindi ata kasali dito sa away. Pero eto po yun mga kababayan na video ang ikinagagalit ni Attorney Topacio. Panoorin niyo po. Bashers come in. Senator Bongo came in late. Late daw si Bongo. Nung ang pinag-uusapan nila mga kababayan yung araw ng Davao. Tapos nang mag-speech, Pipilitin natin mga kababayan na maging neutral at hindi na lang tayo sasali para hindi lumaki. Pero pakinggan muna natin mga kababayan kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Attorney Topacio dito sa host ng Third Floor Studio. ang man of the hour, Mayor Baste, who waited so long for his turn also, no, na magsalita, magbigay ng mensahe. And here comes Senator Bongo, Late daw si Bongo mga kababayan. na dapat kapag tapos na yung host, wala nang papasok. Dapat nagpasintabi ka na, uy, sorry late ako, hindi na ako magsasalita. Kasi na-miss ko na yung turn ko. But then here he was given the microphone and instead still did his speech. Okay, sige na, acknowledge siya eh. But then again, dapat maaga. Because lahat tayo maaga. Ang call time namin, kuyang 8:30. We were already there before 8. Yeah. Before 8, no? To say hi. Hindi na lang sana na binigdil mga kababayan, no. Hinayaan nyo na lang sana dahil kakampi naman tayo eh. Lahat tayo sumusuporta kay Tatay Digong Duterte. Ewan lang din natin mga kababayan, mayroon bang away pang hanggang ngayon sila, no? Hindi naman away kundi hindi pagkakaunawaan si Baste at si Senator Bongo. Hello to the people. So ngayon, I don't know what made Senator Bongo late. Pero, yeah. Parang ako, uncalled for yung nagsalita pa siya after the host, after the main man na si Mayor Baste. But, again, eto ha, yung mga bashers dyan. Talagang nakuyog sila mga kababayan ng ilan nating mga ka-DDS. At ni Attorney Topacio, ang sabi ni Attorney Topacio, ilan daw sa ating hanay mga kababayan is sowing intrigues. Yan ang patama ni Attorney Topacio sa kanila. Again, I'm criticizing, but I also would like to thank Senator Bongo for the pomelos na binigay niya. Pomelo. Nag-insist. Pamela siya, no? Pamela, binigyan ng pomelo ni Senator Bongo. Pwedeng i-headlines. Talaga yung mga staff nga na mag-deliver ng mga pomelo sa amin. But kuyang, we all know, and this kuyang, Ibi, alam mo to, we practice talaga yung strict na, not because it is a rule, pero personal practice kasi namin ni Marlon not to accept gifts. Lalo na nung nagsimula. Pero di ba wala na kayo sa cabinet ni BBM? Pwede na mag-accept mga kababayan. Hindi ka na government officials eh. Pero depende na kasi yan sa paninindigan mo mga kababayan eh. So, mas minabuti namin, and also to the staff of Sir Bongo, alam namin nandyan kayo, nanonood, nagmo-monitor, dinonate po namin yung pomelo boxes sa mga security sa hotel. And they appreciate it naman. So, sinabi din namin sa mga security na galing yun sa office ni Senator Bongo. And of course, we sent proof dun sa staff at sinabihan din namin. And they're also very appreciative na ganun din ang ginawa. Kaya maraming salamat sa generosity mo, Senator Bongo. I was asking Kuyang for for a schedule na maupo siya dito. Kaya lang ang niya, pomelo. He did not agree to a schedule though. So yun. Pero maraming salamat po. Ako pang ko yung Ibi, yung pagiging late ni Sen Vicky. Siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na wag na lang i-big deal. Ang sagot dyan, hindi naman yan big deal eh. Anyway, ang sineselebrate doon mga kababayan is araw ng Davao-an.
birthday PRRD. Wag na lang sana yung in mind. Mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huli magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nang magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita ron sa stage. Kung ako kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture ngayon, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Ayun. Alam mo, Marlon, pagkabasa ni Atty. Topacio dyan, you are sowing intrigues. Yun ang sabi ni Atty. Topacio sa kanyang video, mga kababayan eh. No, ako sa akin, they're just following the program. Ganun lang yun. Huy, sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo Wag na lang sana, no? Focus kayo kay Marcos. Hayaan nyo na lang yung mga ganyang mga trivial matters, mga kababayan. Lalong-lalo na kasama natin eh. Malilihis tayo. Bongo, siya ang huwag mang-away. Inano pala kayo ni Bongo? Hindi pa rin natin naiintindihan. Hindi kasi ako napafollow sa kanila, mga kababayan eh, kasi busy. Hindi ako napafollow sa kanilang video. Pero bakit paano kayo inaway ni Bongo? Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, na para bang paano si Attorney Vic? Paano napasok si Attorney Vic dito? unang-unang nagsalita, naging opening statement siya, no? Inaway ba ni Bongo si Attorney Vic? Hindi natin alam, mga bata, Senator Bongo, pagsabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin at So si Jing Paras ang bumanat sa kay Attorney Vic. So bakit nasali si Bongo? Ibang mga personality si Jing Paras. allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob, meron yan, dalawang yan, no? So si Bongo ang backer ni Jing Paras? Anong pinagsasabi pala ni na Jing Paras? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita. Ayan na, galit si Atty. Topacio niyan dahil si Jing Paras, mga kababayan, is parte din ng ka-DDS din natin. Kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Parang nagkakagulo na nga eh. Ay, nako. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka sino palang nagwawalis? Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. Confused na ako, mga kababayan. Sino ba talaga ang kontrabida? Puro mga ka-DDS itong mga mga kababayan. Mga nababanggit na gustong walisin. Hindi ka i-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong... So si Jing Paras binabanatan si Attorney Vic. Tapos kampo kayo ni Attorney Vic. Tapos ang bumabanat kay Attorney Vic, si Jing Paras, na sinasabi niyo si Jing Paras, bata ni Bongo. Ganyan ba, mga kababayan? Nalilito na ako. Wag na lang palakihin. Mamakod and all. Kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. Hindi rin tayo follower ni Jing Paras, mga kababayan, ha? Paminsan-minsan lang natin nakikita, mga kababayan, yan. Yung last natin nakita niyan si Ka Eric ang nag-interview. Kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Inaano pala nila. Pero kung meron ding i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo.
Ayun. Ano ba nito mga kababayan? Parang malalim na ito. Inaatake na, parang directly na inaatake ni Pamela mga kababayan si Senator Bongo. Oy Pamela, kung kaya pa niyang kung kaya niyo pa yang ma-fix na para hindi na lumala. Dahil hindi naman si Bongo ang ating kalaban eh. Gawan nyo ng paraan, kung hindi, reserve nyo na lang ang galit after ng election. Hindi nakakatulong itong away-away na ito mga kababayan eh. Meron daw siyang hawak na video kay Bongo. Ano kaya yon? Pero meron ding kung pait man yung meron ding isa dito na parang lumipat dahil matamis yung lasa at amoy ng Huwag kang sumali ha, Ibi ha. Mas mabuti na nasa gitna. Nasaan na pa? Si Pamela Bari 4. Si Pamela 1. Ewan ko. Mukhang PDP siya mga kababayan, si Pamela. Diba siya ang in-endorse si Tatay Digong dati? Ewan ko. Pero may birthday greeting You are si claiming KKR to be DDS supported by Digong. Why were you not there in around ng Davao? Okay. Ako ko balikan ko lang yung yung mga may inggit kay Atty. Vic Rodriguez. So lumalabas mga kababayan na yung bumabanat kay Attorney Vic, pati na yung mga somehow may connection doon sa bumabanat, yun ang binibeltahan ni Pam at ni Marlon. Dahil na-identify nila si Jing Paras na under kay Bongo. Meron bang bana? Huwag nyo na lang pansinin. Huwag nyo na lang pansinin. Sasabihin natin sa inyo, ngayon pa lang, this will not end well kapag magpapatuloy ito. Para itong mga kababayan, para itong like a crack na lalaki ng lalaki later on kapag patuloy yung pinupukpuk yung ganitong klaseng style ng ewan na natin kung support pa ba ito mga kababayan. Pero rin kasi freedom of expression din yan mga kababayan. Pero sa tingin natin, hindi nakakatulong para sa ating hanay talaga. Dumating po kami ng Davao City ay Friday at walang nakakaalam na may one-on-one meeting po si Atty. Vic saka si Mayor Baste. Nagkataon, ginanap yung one-on-one meeting nila doon sa isang hotel kung nasa naman yung convention ng PDP laban. So alam naman natin lahat na hindi member ng PDP si Atty. Vic at guest candidate siya ng Duterte dahil sa personal talaga siyang kinuha, personal siyang pinili ni PRRD para mapasama sa Duterte. Yung one-on-one meeting na yun, alam ko, sigurado ako malaman yung pag-uusap nila ni Mayor Jose. Pero dun sa venue, kung nasan yung VIP room, nandun po sa labas si ES Big Bong Mijaldea ES Big Bong get well, sana okay ka na po. Andun si Secretary Alcusi, andun si Senator Bongo, si Joy Encabo, nandun din ang PDP, and meron pang isang mama, sorry, nakalimutan ko yung name. And of course, marami nag-aabang kay Mayor Baste sa labas ng VIP room. Hindi ko alam kung nandun yung mga top brass ng PDP laban, sila yung Bingbong, o inaabangan din pa nila si Baste, o talaga nag-meeting na sila. Pero nung paglabas, pagtapos ng meeting ngayon, of course, marami nagpapapicture kay Mayor Baste, marami nagpapapicture kay Atty. Vic. Dumaan lang sa kanila si Mayor Baste, kumaway. Ang bumate, ibig sabihin hindi na umupo. Siguro, dahil busy rin may iba pang hinahabol na appointment si Mayor Baste. Pero ang gusto kong linawin dito, napunta po ng Davao si Atty. Vic. Imbitasyon po yun. In-invite siya para tumalun dun sa pagdiriwang ng araw ng Davao. Saka magkaroon sila ng pagpupulong ni Mayor Baste. Go, Pam. Sabi ni Sir Co-op, may issue na naman kay Bongo. Alam nyo, real talk kung magpapagamit man ang mga Duterte sa mga manggagamit, mas gusto ng mga Duterte na magpagamit kay Bongo kaysa kay Vic Rodriguez. Alam mo... Ayan pala ang mga kababayan. Awayan ni Vic Rodriguez, supporters si Bongo. Sir Co-op, ang pinaka-real talk dito is between Vic Rodriguez and the Dutertes he is in touch with, wala hong gamitan. Kung inaalay mo si Bongo sa paggamit, hiyan ho ang real talk. Ayaw ng mga Duterte na ginagamit sila o yung maggagamitan sila. And it's not with Bongo because kung ano ang meron si Atty. Vic Rodriguez sa kung sino man siya merong magandang pakikipagkaibigan sa mga Duterte,
which I would like to say is Mayor Baste, dahil na-develop tong dalawang to, yung samahan nila at saka yung trust nila eh. Hindi ko na lang siya gustong itawid kay or banggitin yung dalawa pang magkapatid na hindi ko nabanggit ha. Kung ano lang nakikita ko, walang gamitan between Attorney Vic Rodriguez and Mayor Baste Duterte. Kung si Bongo, you are presenting Bongo as pwedeng magamit, and it's to you real talk, and that's the bullshit that the Dutertes do not like. That's why baba ka muna, Mason. That's why merong ganito eh. Kaya nila nilabas yung RodrigoRoaDuterte.com na yan. Because What is this, mga kababayan? finally, they are saying na ayaw na namin ng misrepresentation. Now, Sir Co-op, if you want to present Bongo as pwedeng magamit, magpapagamit, or manggagamit, that's the point. Kaya wala siya sa eksena. Because of all these issues na gamitan. Pero isang tabi nyo na muna yung ano. Hindi naman, wala natin eh. Hindi naman sana dapat tayo mag-away-away, no? Siguro may magpapaaway mga kababayan dito. Baka may nag-infiltrate sa atin mga kababayan na siya yung mga nagbulong-bulong. Dahil diyan matunog ang pangalan ng isang Bongo. So, nakakahiya naman na na-level mo si Vic Rodriguez kay Bongo pagdating sa gamitan. Dahil si Vic Rodriguez, maraming beses ho yan na ginamit din. Okay? So, kaya yan, magsisilbihan na iti-trim down niya. Kasi hodang si Bongo yung mawala o siya ang mawala sa PDP, hindi siya i-adapt ng PDP. Pero si Bongo, PDP laban yan. It was never a plan na tumakbo siya under a party. Ang pagtakbo niya nasa mamamayang Pilipino ang partido niya. Pero mahihirapan si Attorney Vic mga kababayan kung hindi siya i-adapt ng PDP. Kaya pa yan. Ibahin nyo na lang yung direksyon. Sabay-sabay tayong bumanat doon sa bangag. Mas magandang direksyon yan. Wala pang nag-i-express ng ng mga pagtakbo-takbong ganyan. So, it is unfortunate and I'm very sad na ipinresinta mo si Bongo sa mga Duterte as pwedeng magamit. I think, Senator Bongo, you can be better than that. Ayun mga kababayan, mukhang na to. Okay. This is bad mga kababayan. Mukhang bad landing itong ang bad ending ito kapag magtuloy-tuloy itong ganitong senaryo. Yung kay Ching Paras naman, yung EB Pam. Oh, yan. Bakit nagalit kay Jing Paras? Nabasa ko yung post. Una, yung timing. Bakit na may ganyan ka na namang issue? Bakit? Dahil wala ka sa Davao, hindi ka na imbitahan? Pag-inggit, pikit. Nagalit si Jing Paras? Pangalawa, yung timing pa rin. Kasi nakita ko kayo at nakapapasama ako sa ilang meeting, sa ilang consensus na meeting, no, bago yung mga preparasyon sa ilang pagtitipon o kaganapan na gagawin o ginawa natin recently. Hindi mo masabi-sabi yan ng harapan. Pangalawa, yung laman nung post mo about sa Kingmaker Book. Nabasa mo ba yung laman ng Kingmaker Book? Nakikita na natin mga kababayan. Si Jing Paras talaga ayaw kay Attorney Vic. Pinagtatanggol naman nila mga kababayan. Pero huwag na namang awayin si Bongo, please. Kahit papano, pinagkakatiwalaan siya ni Tatay Digong mga kababayan. Although, hindi rin natin alam kung nagkaayos na ba sila mga kababayan. May tampuhan sila ni Sara at ni Baste. Pero hindi naman siguro to the point na kababayan na grabing away na. Kaya, wag na lang siguro makidagdag. Hanggat maaari. I-validate mo ba yung laman ng Kingmaker Book na lahat ng sinabi ni Attorney Vic Rodriguez doon sa librong yun, nangyayari ngayon? Nakita mo ba yung katotohanan na yun? Kasi kung hindi mo nakita yun, hindi ko alam kung bulag ka o bobo ka. Aroy. Ang laman ng libro, marami nagsasabi, validasyon yon na ganito kakurap ang gobyernong ito. Ano ang issue ron ni Jing Paras sa libro ni Attorney Vic Rodriguez na kumita raw, pinagkakitaan daw. Yung pamimigay mo libre, magpapa-imprenta ka. Magpa-Xerox ka nga lang. Attorney Torion, nagpa-presscon. Binabanggit doon sa local media ng Davao. Malaking gastos to, Xerox lang. Ito, libro ko. Umaray, Attorney Torion, dahil ilang copies yun na ipadadala sa Supreme Court, di ba? Ito pa, libro. Pangalawa, anong issue mo?
na wala naman doon sa libro. Mm. Pipilitin mo si Attorney Vic Rodriguez na sabihin ni Attorney Vic Rodriguez sa mamayang Pilipino na nakita niya si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano kung talagang hindi niya nakita? Bakit kailangan mong pilitin? Abogado ka, diba? At alam natin ang personalidad ni Attorney Vic Rodriguez. Marlon? Hindi siya magsasabi ng hindi totoo at ng hindi niya nararanasan, nang wala sa kanyang karanasan. So, alam ko si Jing Paras. Si Jing Paras, abogado yan. Ako mga kababayan, hindi na lang ako magkokomento ha. Pero alam ko na mga kababayan kung anong gawin. At naaamoy ko na rin. Ayoko na lang buhusan ng gasolina. Lawyer. Abogado si Jing? Abogado Alam si ko. Jing Paras. Ang alam ko nga parang fraternity brother sila ni Fraternity brother sila. So, ang catch dito, ano ang Martin importante? Romualdez? Yung laman ng Kuyang Ibi, alin lang importante? Yung laman ng Kingmaker book o yung gusto mong pilitin ng Attorney Vic Rodriguez na hindi naman niya nakita? Kasi yung ganyang batayan at yung ganyang argumento mo, Jing Paras, ang masasabi ko dyan, kung kailan ka tumanda, Kaya pala galit na galit si Atty. Topacio, no? Kasi eto iba di kasi ang sinasabi ni na Marlon mga kababayan kung kailan ka tumanda. Parang hindi rin mga kababayan, too much of a word. Okay lang yan kung kalaban na kalaban mo talaga. Kagaya ng mga dilaw mga kababayan o mga bangag. Pero to think na kahanay mo, kaya pala nagalit si Atty. Topacio. saka lumala ang inggit mo sa katawan. Sobra ang inggit mo at sobrang pagkabulag mo o hindi ko alam sino nagdidikta sa'yo. Di ba ang pinagbibintangan ninyo si Senator Bongo? Hoy, sabi din ni Sir Co-op, no? Alalahanin ninyo mahabang panahon nasa poder si Bongo kay Tatay Digong and think first anak ni Tatay Digong si Bongo. Ba't di siya dumadalaw sa daig? Nakapunta na ba siya sa daig? Hoy, Sir Co-op, alam mo, sa mga Ay, no comment na lang tayo mga kababayan, no comment. staff na kagaya mo ni Bongo, kaya talaga hindi namin tinanggap yung pomelo na yan eh. Baka sa suha na lang kung ayan, kagaya niyan. Hindi nga namin tinanggap pero kung makapanumbat ka, kala mo. Baka lasunin kayo? Ganyan na ba kalala ang kanilang away mga kababayan? Kala mo naglalaway kami sa suha. si Jing Paras, nag-iikot din yan dito sa Cebu eh. Alam mo sino yung mga kasama, di ba? Yung mga bashers ni Ibi at ng Maisog, no? Anong ginagamit na pangalan? Ibang pangalan, same faces. Uy, wala daw dapat siraan. Tell that to Bongo. Teka lang, paano kayo siniraan ni Bongo via Jing Paras? Di ba ang sinisiraan ni Jing Paras ang sabi nyo si Attorney Vic? Hindi naman siguro kayo. Bongo, walang dapat siraan. And PDP also cannot claim na yung lunch na after ng event was a PDP lunch. You guys, Aroy mga kababayan. it wasn't a PDP lunch. Q. Oo. Tama, Bang, buti na open mo yun, no? True. Fact, lumabas. true. Oo. Hindi lunch yun ang PDP. Meron nga official ng PDP ron. Pinalabas. Astra Naik, you were escorted out. You want me to show the video how you were escorted out because it wasn't PDP lunch? PDP. Do you want to see your member na napahiyad because she was escorted out? Do you want that? Astra Naik, you tell the truth. Kala mo hindi kita makikilala nagbagong gupit ka? Ikaw ang bagong mukha ng the uninvited. Diyos ko, itong mga taong to, kung kailan kayo tumanda, dito walang siraan, Marlon. Sana nga walang siraan, no? Pero bahala kayo ha, third floor. Sinasabi na namin sa inyo na this will not end well. Para sa ating lahat ha, hindi lang sa inyo, kundi para sa ating lahat. Kung magpapatuloy itong away-away na ganito mga kababayan. Give me my second. Walang siraan dito na kagaya ng claim ng marami. Dapat wala tayong siraan. Ang meron hong dapat dito is naglilinis ho tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran. And Senator Bongo, Dapat si Senator Bongo ang linisin? Tanggalin? Parang parang ano ba mga kababayan? Bakit naman? Hindi dapat mag-away. yung nangana sa bakuran mo, you cannot claim and steal the limelight na yung lunch na yon was a PDP lunch. Ay, kung lunch lang mga kababayan, wag nyo lang pansinin yung lunch na yan. Lunch lang yan
Astra Naik. Hindi ko kaya mga kababayan. Ayoko nang makisali. Pero alam ko na ang gagawin. Oh. Hindi ko na lang, hindi na tayo makisali. Ayoko maligaw mga kababayan sa ating focus. Doon ako sa bangag. Basta as long as Duterte supporter ka, okay ka. Di tayo mang-aaway ng kapwa natin supporter ng mga kababayan. Itatay Digong. Ignore na lang. At naway din mga kababayan, naway maayos itong gusot na ito. Dahil hindi tayo magtatagumpay mga kababayan kung ngayon pa lang mabibitak na tayo. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.